morning po sa inyo lahat mga kabayan. So ngayon po ay nandito na po ako sa Laguna. So sa bahay po nila Ninong nila Sir Paul. Kasama ko po si ONG-TV. So kami po ay magbabarko. Dahil dumating po ako kahapon ay 7 na po dahil umulan po sa parting Tagaytay. Tapos nagpatila po muna ako. Siguro mga mag-iisang oras din po siguro yung bago tumila yung ulan. Kaya nagabihan po ako. Ayan. So kaya po ay magbabarko dahil dadalhin po namin yung dalang sasakyan sa Davao. So para maluwag po dahil marami na po kasi kami doon. Medyo sikip na po yung sasakyan. So ngayon dadalhin yung dalawa para maluwag po yung pag-travel namin sa iba-ibang lugar doon sa Davao. So siguro ano po kami mga 2 days po kami. Galing po Manila papuntang Davao. 2 days po yung biyahe po ng barko. Tugo po yung aming sasakyan na barko. Yan. So yung sinasakyan kong barko naman, ang sinasakyan naman po namin barko papuntang Mindoro ay hindi po katulad sa barkong sasakyan namin ngayon dahil yung barko sa sasakyan namin ngayon ay yung first class na pangmalayuan. So malaki siya, medyo malaki siya. Hindi katulad ng sinasakyan namin pa Mindoro na malaki din naman pero hindi ganun. Dito kasi sa sasakyan namin ngayon yung parang pag international pwede siya mangikot sa buong mundo, ganun yung ganung sasakyan, ganung barko ang may sasakyan. At merong kwarto, merong mga higaan, yan, pag first class kwarto yung sakit, tapos meron na mga dinner doon, may mga pagkain. So, tingnan niyo po mga kawayan, update ko po yung mga so yun. So baka sasalubungin nila daw kami sa sa pier po ng Davao City. Ayan. So sa mga balik Davao po kami nito ng J. Tapos naman po yung aking mga mission sa aking mga tinutulungan. Napagdala na po ako ng mga tulong. Ayan, every month. So yun po kasi ang isa sa dahilan kung bakit marami nagtatanong bakit matagal kami bumalik sa Davao. Sabi ng mga followers natin, mga solid subscriber natin dyan. PB team. Kasi na-miss na daw nilang yung mga vlog namin doon sa Davao. So yun po kasi isa sa dahilan, pati si Renz. So si Tulunji naman. Si Renz kasi marami din po siyang marami din siyang mga beneficiary sa Mindoro na mga tinutulungan. Si Tulunji naman, so need niya rin umuwi dito dahil yung mga sa solar, yung mga business dito sa Ninong. So siya yung mga nag-iintindi. So every month need niya rin bumalik para mag-asikaso o mga pinapaayos sa kanya. So at least ngayon ay may ganito set up kami na pupunta kami sa Davao para tumulong sa mission doon sa Davao. Kahit may mission din kami dito sa kanya-kanya naming lugar sa Luzon, ay nakapunta kami sa Davao para tumulong sa pag-mission doon dahil sobrang layo po talaga ng mga lugar po doon na tinutulungan. So yun. At abangan nyo po mga kabayan yung mga update po natin sa pagbiyahe po namin ni Turon J papunta po sa Davao City. Ayan, gising na po siya. Tunugan na yung cake. So po, dito na kami sa barko. Turon J, ito yung barko. Meron diyang video okehan. Maya baka mapalaban din ng video okay dyan po yung kainan dito sa loob ng barko. Ayan. Malawak po yung barko. May mga room. Ha? Meron? Oo, pwede na lang po, pwede iwan ko eh. Dito pa kami. Iwan. Ma'am, iwan na po ba dito? Thank you po. Dito pa po kami sa Manila. Meron pong nag-breakfast. So, libre
libre po yung breakfast namin, tanghalian, hapunan dito. Basta naka-business class. Business. Oy. Diba? Good morning po sa inyo lahat. Mga kababayan namin dyan. Saan man sulok ng bansa. Ayan, dito ka Manila. So, bali na yun po yung ano namin. Yung aming larga ng barko. Tugo barko. Yan. Diba? Tambay po muna kami sa labas. Yung room po namin doon sa kabila. Pwede ka pala mamasyal po dito sa labas ng barko. Laki po ng barko, sasakyan po namin. Sa taas oh? Pwede pala sa taas? Ha? Ang daan na mapunta sa room namin. Oo. Tambak na. Akyat po kami para makita namin yung view dito sa Manila. So yung vlog po namin ay 2 days nyo pong mapapanood dito sa barko, sa kaganapan po namin dito kung ano ginagawa namin. Ang laki ng tambutso yan ang barko. May daanan doon dito papunta sa room namin. So baka niya po mga kabayan dahil pagbalik po namin magkasama kami. Ha? Yung tinatawag na bridge. Oo. Yan yung bridge na yan, yun ang control room. Diyan Yan ang driver. Yun lahat. Yun yung harapan ano? Oo, yun yung harap ng barko. Dito lahat. Iba-ibang design ng barko ano? Maganda sana ko dito, kwarto natin, ano? Ay oo. Kwarto yun ba ito? Kwarto yan. Ay oo nga. Ang problema ko yung kwarto namin. Nakagabit na. Sabi kaso. Pagka ano, lalabas na lamang kami after. Ako naman ay malulain. Nakikita ko sa mga ano mo tol, sa mga trabaho mo, yung gantong kakataas, tas na ano ka na ano sa mo, Nabitin. nabitin. Ganto nga, ako yung natatakot na sa ganyan no. Magpapa pa ito. Ha? Hindi pa yan yung bodega namin, mas matakas pa dyan. Ay. Oo. Ako nga yung natatakot na sa ganyan. Pag makasilip ako ng ganyan. Ang maganda dito sa kanila, yung railings nila, nakaganito. Oo. Pagpasok. Yung sa inyo, ano yun, oh, parang pantay lang yun, ano? Pantay. Ay. Paano pag Mga cargo vessel po kasi sinasabi ko. Grabe. Ano, katulad yan. Ay, ganon din Yung siya. barko sinasakyan ko, yung nakalagay na, ano ba yung clipper? Oo, flipper. Yun yung barko sinasakyan ko. Yung may mga crane na apat. Kaya yung barko ko sinasakyan. Ano dati, nagdadrive ka rin, nagkikirin ka rin dati? Ang ng crane? Oo, Ng barko. ng crane, yung crane na yan. Pag trabaho namin, minsan, kailangan kami mag-aano ng crane. Pero ang naging trabaho ko kasi dati sa barko, timunel. Nung nag-AB ako, yan, tapos hanggang nag-training ng junior third. Hindi pa basta-basta magtrabaho sa barko. Okay. Kaya sa mga seaman, talagang... Pero isa lang ng seaman. Oo. Kasi alam niyo po, napakalaki yung pag na Oo. seaman. Kala kasi yung iba, basta-basta lang. Pag seaman ka, hindi ganun. Mahirap ang trabaho dun sa seaman. Dito yung ano natin eh. Pwede tayo makadaan dyan. Pwede tayo tumanda. Ayaw nga. Ang dito yung kwarto namin, wala, nasa gitna. Pwede pa tayo makadyan to, halika. So, akit pa Hindi kami. po kayo sa barko namin. Oo, tayo.
May na-TikTok pa rin. Dito bawal na. Off limit passenger na. Nabawal na dito, no? Hindi ko lang alam kung ito ay siguro baka presidential suite or ito na yung accommodation ng mga crew dito. Kasi naalala ko nung kami po ay nagpa-familiarization nung ako ay nag-aaral pa lamang sa college. Yung pang-3 taon namin, kailangan naming mag-familiarize sa barko. Go travel din po sila namin. Dito kami, madaling araw sa ganyan. Sa taas. Sa pinakataas. At tawag ko kasi doon sa may ganun, monkey deck. Yung ano. Yung Akala ko ano yan, yung pan-trace ng ano. Ay, nagduro yung radar. Radar yan. So, dalawa ang radar dyan, isang X-band, isang S-band. So, ibang kwento na yun. Ito naman yung aming Tambutso. panel, yung usok na galing sa makina. Diyan nalabas. Kasi ang engine po kasi nito, kung saan Pinakailalim. direct dyan. Diyan na yung So yung pinakamakina pala ito ng barko, nasa pinakailalim. Oo. Yun po, yung may bintana na yon sa pinakatulo, yun ang tinatawag na bridge or wheelhouse kung tawagin. Control kung saan nagtitimon. Yung mga kapitan. Oo, yung seaman, Bawal na pumasok yun. Siguro kung mga kwarto pa din ito, hindi ko kasi alam na siguro na lang kung pwedeng request Oo. di sana na-request ko sana na yung aming kwarto. Yung malapit sa bintana. Parang kami nakakulong Wala man lang Nasa gitna. Wala man lang kabilid na bintana. Yung monitor, di ko alam kung ano napapanood doon. Dati po kasing seaman si PBOJ. Matagal siya nagbarko. Ilang years ka rin? Parang 4 years. 5. 5 years. 5 years po siyang... Yung bungahing barko, pinalubog ng uti. Oh, yun. Barko nila yun. Yung nabalitaan nyo sa TV. Barko nila yun. Buti nga yung mga time na yun ay... Nakababa ako. Nakababa siya ng... Hindi, sigurado. Yung mga kasama ko, yun. Kasamang nabong pa. Pero safe naman ko yung lahat. Talaga, pinalubog yung barko. Buti yung pagtira nun ng mga hute sa ilalim, ano? Ano, sa makina din na rin? Una, makina kasi target ng mga yan. Ay, makina talaga ang nila. Tuligid yung barko. Kaya yun. At least save lahat ng mga Ang lawak po ng barko na ito, ang haba. Yung barko yung sinasayan ko dati, tapos na doon. Ganun kalaki, oh. Ganyan mismo kalaki. Parang hindi ba kulay orange yun sa inyo? Oo, orange. Ganyan din ang style nun. Ganyan. Laki na, no? Malaki. Yung kalain mo ay ganyang kalawak, tapos doon ka nagtatrabaho. Sabi nyo grabe. Sa biyahe namin, 2 months, nasa laot kami. Pagbukas namin ng bintana namin, laot. Laot. Pagising mo, laot. Pag bago ang matulog, laot. Laot. Pero yung kwarto nyo malalawak. Malaki. Mas malaki pa dun sa kwarto natin. Oo, kasi maliit lang yung kwarto natin. Ano? Malalawak yung kwarto nila doon. At saka, totoo lang, nakakapagod doon trabaho sa barko nakakapagod. Seaman. Tapos malayo ka sa pamilya mo. Pero siyempre, sacrifice yun ng mga seaman. Oo. Para sa family nila. Ito naman, iba naman to. Terminal kasi ito ng container. Oo. Sa bilaan, mga container. Wala yung pagkakaiba dito sa Manila at saka Davao tuloy yung ganyan na squad. Hindi naman sa pag-ano. Oo. Minsan kasi tayo yung mga tao ang may kasalanan. Oo. Papakita mo ba yan, Tol? Ha? Sa vlog mo? Hindi ko Hindi na. na. Sabi basura. Oo, ang dami. Malaki yung pagkaiba, ano? Alam niyo, nagala kami sa Taiwan. Ang isa sa mga hinangaan ko sa Taiwan. Kaya pasensya na po, ano. Pero kasi pagkakataon talaga na hindi mo maiwasang magkumpara. Sa lugar natin dito kaysa ibang lugar, ano? Kasi nung pagpunta namin ng Taiwan, nagala kami ho. Yung mga bahay doon, nasa gilid ng ilog. May ilog. Nasa gilid ng ilog. Wala ko kayong makitang basura. At yung bato, kahit malalim yung tubig, makikita nyo talaga yung bato. Bato sa ilalim. Ay, hindi ko pala na-upload sa YouTube pala. Isa pa nag-Taiwan kami. Oo. Ay, sus. Kaya tapos bumalik kami dito. Sabi ko, may maano talaga. Ibang-iba talaga. Diba? Pero siyempre, bilang Pilipino, ang ano lang natin, talagang masisipag naman tayo. Oo.
naman kasi yun, ano, Oo. yung paglinis ng kalikasan. Yan ang bumubuhay sa atin eh. Oo, Kalikasan. kalikasan. Kita nyo sa Davao, hindi natin inaano ha, pero Oo. ibang-iba rin sa Davao. Oo. Napakalinis. Malinis. Sobrang linis sa Davao. Linis. Ano, disiplinado yung mga tao doon. Nakakalungkot to kasi makikita yan. Oo. Wala tayong inaano dito ha. Oo, wala. Wala tayong sinisisi o inaano. Ang inaano natin yung sarili natin. Sa atin magsimula yun. Nasa atin din naman. Oo. Mayroon din pala mga barko dulo, yun oh, maliliit, ano. Asa? Ang ano ko dyan, paano pag ano yan, yung pagpark yan oh. Ano yun? Ayun oh, yun mo, yan oh. Barko maliit. Ayun oh, yun oh, yung parang bahay-bahay, tinaw. Barko yun eh, kinakarga ng ano. Katabi nung ano, katabi nung... Ayun oh, barko yun eh oh, yan oh. Ah, ito may container? Oo. Oh, container. Barko man talaga yan. Container yan. Galing ng ang kapitan dyan ano, pag parking dyan ano. Ay magkadikit eh. Streetan pa lang gayon. Sa international po, pag mga... Pero kahit naman dito, pagka may mga malaking barko na dikit, ina-assist po kami ng tugboat. Mga ganyan kalaking tugboat na yon. Sila yung nagpapadikit talaga sa barko kasi kung ano ba nga, Ang barko kami mismo. mga barko lang na mga cargo, hindi basta-basta makakadikit yan lalo pag malaki. Unlike sa mga cruise ship, ang cruise ship po kasi may tinatawag na mga bow thruster. May mga propeller pa yun sa Sa gilid. gilid. Na kung ito yung puerto, minsan yung mga makikita nyo po sa Facebook. Kung ito yung puerto, kaya pa nga nila umikot ng ganyan Galing ano. na walang assistance ng tag, tapos didikit na. Kami hindi ho. May dalawa kaming tugboat dyan. Unahan at likuran ng ano. Ano, hinihila. Ano, may lubid na nakakabit dyan, ihilahin nila. I-assist nila yan. Kung kailangan pabukayin, ihilahin nila. Kung kailangan patikitin, itutulak nila yan. Para dumikit. Ay, tutulak. Pag nakadikit na po kami, magbibigay yung barko ng tali sa puerto. Parang katulad dito. Oo. Magbibigay ng tali. Yung tali ng barko, ilalagay namin sa puerto para hindi na kami yung makaganon. Tapos Oo. saka lang aalis yung Tagboat. tugboat. Di ba sabi na yung tagboat, puro makina daw yan. Ano, Di naman. malalakas yan. Mga ganyan kalalaki, pero hindi ito tugboat eh. Tugboat ba yan? Ay, oo, tugboat yan. Tagboat. Mga minsan hindi mga supply boat. Pero yung barko na is international din yan tol. Yung... Yung river, Hindi, ano, yan. hindi ko alam kung nabiyahe ng international to eh. Kasi parang maliit na container. So yung mga international, dumadaan din dito mismo sa pier na to. Meron kami mga barkong dumadaong dito. Noong nakaraan, dumaong yung barko namin sa Kalaka. Oo, Kalaka, Batangas. So. Hindi ko na inabutan. Oo, hindi na Dahil po. ang alis pala nila alas 7 ng umaga. Paris wala ako ng bahay no. Ay, hindi na nabutan. Hindi na, sayang. Ganyan po, ganyan barko. Sa Clipper. Anong madalas na mga produkto ang galing sa Pilipinas? Sari-sari eh. Minsan, mayroon kasi tinatawag na ano po eh, clean at dirty cargo. Pag sinabing mga dirty cargos, uling, Mga uling. yung mga ano po yun ibang klaseng uling yun, powder. Ibubuuso yun sa bodega. Saan galing yun dito? Doon sa mga minimina? Yung iba binimina yan. Kalamitan yan, nagkakarga kami yan sa Africa, sa minsan bandang Europe din, Canada, meron din Canada. karga ng uling. Tapos, minsan naman, yan yung mga dirty, mga iron ore naman, Oo. mga bato-bato, semento, Simento. Galing sa Pilipinas. iba-ibang lugar eh. Minsan dinadala namin sa Pilipinas. Pero karamihan sa Pilipinas galing sa Pilipinas. Ano mga produkto na Dito. kinukuha nyo? Parang walang masyadong kinukuha dito sa totoo lang. Dumaan lang kayo, dumadaan lang. Iron ore, yun, isa yun. Naalala, napalitan niyo po yung lumulong na Devon Bay. Oo. Dito yung kumuha. Pero karamihan nag-i-import kasi tayo. Ng mga produkto, ano. So galing lang sa ibang bansa yung mga produkto, dinadala sa Pilipinas. Yung mga clean cargo naman, mga asukal, Yun. yung asukal na powder talaga ha. Oo. Ibubuhos yun sa bodega namin. Tapos, mga mais, Mga mais, grains, bigas. bigas. Siguro yung laki ng bodega, yung laki ng bodega namin mula sa poste na yan. Hanggang saan? Dito. Grabe naman yan. Malaki na ito. Tapos, yan mismong may yung dilaw na yan. Oo. Saka doon sa dilaw na yon. Ganyan kalaki ang bodega nyo? Bodega. Tapos,
Gano'ng kahaba? Ang taas, Ang taas. 20 meters. Siguro ito sa kayan. Oh, grabe man. Minsan puno yun, hindi naman. Puno yun. Puno. Pag rains, puno yan. Ah. Aabot yan sa takip. Hindi bang, eto yan oh. Yung cleaver na yan, 5 bodega yan. Ay, grabe 5 yan. ganyan po, kaya mas mahaba pa dito yung barko. Kasi mo 5 ganyan. 1, 2, Ay, di ilang 3, ano yun? 4, 5, hanggang doon na. Ilang tons yun, ano? Madami, 80, minsan 88,000. Ah, grabe man. Eh, laki niya, no? ilang araw kayo bago matapos? Buwan? Hindi naman. Kasi sa ibang bansa kasi mabilis mag-ano eh. Minsan 2 linggo, matagal na yung 2 linggo. Pero pag sa angkurahe, buwan yan. Buwan? Pag ang gamit ay train ng ano. Pag ano kasi hinihigop lang nila yan eh, yung suction. Ano yun, sa mga truck din na malalaki? Ano, minsan conveyor na mismo yun. Diretso na. Diretso na sa pabrika nila. Minsan Grabe. naman truck, pag truck medyo matagal, yung iniimbudo. Oo. Tapos ang gamit ng crane namin, ang Buhos matagal. na, buhos na. Pero pag yung galing sa mga conveyor nila, ihigupin. Oo. Ganyan kalaki yung pangigop. Mabilis lang. Bilis yan. Ay, di ba, yung sa mga gilid-gilid, may mga tira-tira yun. Ano ang ginagawa doon? Pinaulis namin yan. Iipunin. Pagkatapos ng discharging, iwawashing naman namin yan. Oo. Lilinisin Oo, din. oo. For the next Ano yun, yung parang pambumbero na. Oo. Parang ferros yun. Oo. Pagkatapos ng ferros, high pressure namin yun. Gamit naman, fresh water. Oo. Kasi pag hindi nyo fresh water yun, yung ano nyo, Yung susunod na kargada. yung bodega nyo, asin-asin yun. Minsan, pag ang cargo namin ay dirty cargo, Oo. baba, magkarga kami ng uling. Next cargo ulit namin, uling. Uling. Minawalisan na lang namin. Pero pag susunod, iba na, mga asukal, gano'n. Talagang linis. Chemical. Ginagamit namin ng chemical. Chemical yun, pampalinis. Ang lawak ko ng budiga mo, akala mo simula sa dilaw na yan. Hanggang doon sa may kabilang dilaw. Malawak yan. Kaya pala ang barko ay pag mga sobrang lalaki ng mga alon, baliwala na lawak. Yan, so yun po ang trabaho natin ni PBOJ. Siya po ay dating seaman, 5 years. Pag nandito siya dati, baba siya ng barko, kami ay kasama niya. No? Pag umakyat na naman siya, yun, 5 years. Pero ngayon, siyempre, may asawa na siya. Ayun, pagdesisyon na niya na hindi mo na siya akyat ng barko, magbablog na siya. Dati kasi parang ano lang siya eh, mga 5 months, gano'n. Ngayon, bablog na siya. At so abangan niyo po yung mga vlog po namin sa Davao.